habang tayo kumakain at naglalaro at nagtatrabaho, nag-aalok tayo ng papuri sa Diyos. Habang tayo naghuhugas ng ating sasakyan, naghuhustos ng mga pinggan, naghuhugas din ng araw mula sa ating mga kamay. Habang ating nadarama ang ulo ng lamok sa ating mga paa, ang hangin na ating ang hangin na tumatama sa ating mukha, ang araw sa ating mga likod. Nag-aalok tayo ng papuri sa Diyos. Halina't sambahin natin ang Diyos na lumikha, tumutubos at nagpapanatili sa atin upang sa buhay ang ating mapatuloy sa lahat ng ating ginagawa. Lumalapit tayo bilang mga tao na nandun ng biyaya upang mag-alay ng papuri sa Diyos ng buong natin ngayon at sa lahat ng pagkinalang sa gabi ng ating buhay. Ating pong ulitin for the glory of the Lord. Dios,
Ano tawag doon? Don't much. Ayan, nakalimutan ko na. Sabi ko sa Genesis 32:28, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na ako, sapagkat nakipagpuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Yan. Sa araw-araw ng ating buhay tayo ay nakikipagpuno. Lumalaban tayo sa takbo ng oras, sa pagiging abala ng bawat isa. Pero huwag natin kalimutan na hindi mapangyayari ang tagumpay sa ating buhay kung wala ang presensya ng ating Panginoon, ating Diyos. Kaya ano man ang ating hinaharap, hindi tagumpay, kundi sa mga pinupuno natin, hindi huhubog yung ating pagkatao, yung ating pananampalataya. Sa bigat ng mga pagsubok o ano bang daan ng ating buhay, ay merong itinutuloy sa ating mga yun ang patuloy na magtiwala, manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen. At ngayon nakikipagpuno tayo upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng awit ng papuri at pagpalakpak sa Kanya. Tayo nang magpuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang Love Lifted Me. Tunay na lagi tayo tinaas ng Panginoon sa mga bigat ng buhay, pinagdadaan ng araw-araw para sa atin. Wow, ito tayo lahat.
Ayan, papuri kay Yahweh. Hindi mo pa pakikatuloy. Walang title. Ayan. Nakakasarap magpuri pag ganito yung kasama mo. Puro energy. Ako lang yung tita nila dito. Puro bata itong mga kasama ko. Sila yung nag-adjust sa akin. Iba ang nag-adjust sa akin. Uli po ang ating Panginoon sa mga talento taglay nila. Napatuloy po tayo sa ating pagpuri pagpapala mo naman para sa ating Panginoon. Ating nanay, ang awa na sa kanya. Sarap mo.
ay tunay na tayo ay lumalakas ng mga gawin. Kaya nararapat na siya ipatuloy natin ang papuri, pasasalamat at ating awitin. Ang huling awit na ito para sa kanya, sa buong sikata. Nararapat na siya ay sambahin, nararapat na siya ay ating pamilya.
Ang ating pong sa unang pagbasa ay matatagpuan sa mga awit, 17 ang natalatang 1 hanggang 7. Pakinggan mo, Yahweh, ang sigaw ng katarungan. Tingin mo ako sa aking kahilingan. Dalangin ko sana iyong pakinggan, sapagkat dati mo na may hindi nandinitan. Siniyasan mo ako at napatunayan mo tuloy. Walang kasamaan maging sa ating dito. Ang salita mo ay tapat, itulad ng kaunang. Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako iyong sinasagot. Kaya ngayon, pakinggan mo ako at pansinin ang kalahin. Kahit ang lahat, ipakita mo sa akin ang kahangahangang ng pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin ang malaya.
Sige po, sama-sama po natin ipanalangin yung mga bata. Makikiusap po ako dun sa mga magulang at isama po natin pati yung mga maliliit na bata. Sige po tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga batang ito na patuloy mong ginagamit, Panginoon, ang kanilang mga talento upang ikaw ay papurihan. Ikaw ay masamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Tunay ang Diyos na pagpalain mo sila, gayon din ang kanilang mga magulang na patuloy na gumagabay, Panginoon, sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang gumabay sa kanila at patuloy na magbantay, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglalaro, Panginoon. Tunay ang Diyos na ikaw ang maitaas ng kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, at ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po! Sige po, ilang mga kahayag lang po. Una po ay tayo po ay nakikita ng hati sa pamilya po ng Lola Lulu. Siya po ay nasa piling na po ng ating pong may kapal. Kung kaya mamayang hapon po, sa representative po ng family na doon po sana magkaroon ng gawain po. Kaya po yung vesper po natin ay doon na po natin gagawin. Mamaya pong hapon sa kanila pong tahanan, sa ganda po na alas 5. Gayon din po, pinapayag natin na sa August 15 po, ang lahat po ng miyembro po ng council ay magkakaroon po tayo ng ating po church program planning. Kung kaya po naasahan po inyo pong pagdalo, pakiblock na po yung inyo pong schedule po ng August 15. So mag-start po tayo ng mga 8:30 po ng umaga. Ngayon din po, August 30 po, advance na po ito, ang ating po magiging tagapagsalita, tagapagbigay po ng mensahe sa ating pong divine worship ay ang ating pong AD, Jeremiah Gabriel. At sa darating naman pong linggo, ang ating pong mga gaganap, ang ating pong magiging tagapanguna ay si kapatid na Rene Reyes, si Ate Rene. Ang ating pong Bible readers ay sina Ate Lynette Carlini at Ate Jeanette Lucena. At ang ating pong prayer for kids ay si Nanay Lorna Capio. Meron pa po bang isa pa po, nais din po natin purihin ng Panginoon dahil po noong nakaraang linggo po ay ginanap ang ating pong unang joint fellowship po ng mga kalalakihan at mga kababaihan po. So ito po ay naging matagumpay. Ang dami po tayo naging attendees. Muli po ay iniimbitahan po namin, lalo na po yung mga kalalakihan po natin na narito. Ito po ay, ang pangalawa ay sa huling linggo po ulit ng hapon. Pero ang alam ko po ay ito pong August 3rd, third Sunday po yata iyon, ang mga kabataan at mga mayas naman po ang iniimbitahan. Tayo naman po ang magkakaroon ng joint fellowship encounter po sa ikatlong linggo po ng August. August 16 na? Sige po, sa August 16 daw po. Kaya inaanyahan po yung mga mayan po natin, lalo na po ang mga mayan po natin na mag-join po tayo dito sa ganito po. Yun lamang po at maraming salamat po sa atin. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Ito naman po ay para po sa buwanang ulat po ng pananalapi po ng ating pong iglesia. Sa pagpasok po ng July, tayo po ay may panimulang balanse po
na 26,155.24 po. Para po sa buwan po ng June, tayo po ay may kabuuang collection po na 62,691 pesos po. Ito po ay ang pinagsama-samang collection po natin mula po sa Divine and Best for Service po ng tithes and pledges, ngayon din po ang Sunday School Offering and Midweek Service po. Para naman po sa mga pinag-aaral po ng ating pong pondo, tayo po ay nakapaglabas po ng 78,727.26 po noong nakaraang buwan po ng June. Kasama po rito ang suporta po, ang kabuuan ng suporta po na binibigay po natin po sa ating po mga workers. Ganyan din po sa nurture, tayo po ay napaglabas po ng pondo para po sa Christian Education, Sunday School Snacks. Sa worship po, ang communion provision and other provision po para po sa ating po kaibigan. Sa buwan naman po ng June, para po sa outreach, tayo po ay nakapaglabas ng sa social concern na 3,500. Ganyan din po sa ating pong electricity bill and water bill po. Yan. Sa electricity bill po, may tumaas po yung kuryente po natin po. Ngayon din po sa connectional support, tayo po ay nakadala na rin po ng ating pong alokasyon sa distrito para po sa buwan po ng June 2026. Ngayon din po yung hinahabol po nating mga allocation po. Tayo po ay sa March na po 2025. Ang ilan naman po sa pinagkasusan po natin ay una po yung nagdagdag po tayo ng industrial war fund. At nag-upgrade po tayo ng Google Drive account storage po. So, in summary po, sa pagpasok po ng July, tayo po ay may cash balance na 26,155.24 at total collection naman po ng nakaraang buwan na 62,691 at total expenses po 78,747.26 po. Kaya po, sa pagpasok po ng Agosto, tayo po ay may balance na lamang po na 10,118.98 cents po. Kaya po, muli po sa Diyos po ang pagpulit para po sa pagkakaloob po niya sa atin ng mga biyaya. At ganyan din po sa mga tao po na nagkakot po na para po maglaloob po sa ating po iglesia. Kaya muli po patuloy po natin supportahan ang ating mga iglesia para po sa ikaw natin kalalagay po ng mga. Sa Diyos po ang pagpulit. Para po sa ating birthday celebrator, aking batiin, August 1, Luis Joy Tubatan, and Vilma Valencia. Palakpakan natin ang mga August 2, August 4, Johan Abel Jimenez, Johan Michael Kagingin. August 5, August 6, Angelica Medina and Loretta Roque. August 7, August 8, Cassandra Gmail, Jeffrey Reyes, Jana Belis Jimenez. Yan, pagitan po naman sila.
ito, pinapupuri ng kapulunin sa mga kaarawan ng anak. Ang iyong kabutihan ay nagpapahayag sa kanilang buhay kung paano mo po sila dinadagdagan hindi ng taon, iniingatan, kinakatakpo, pinagpapala. Salamat po sa mga kaarawan nito ng iyong mga anak. Itinataas namin ang patuloy pa na taon na ikaw ang palaging makasama at maranasan ng kanilang Diyos. Kaya po salamat sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ang lahat ng ito, dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Happy birthday po sa bawat isa. Isang sigawan siyang alasan ko. Ikaw ang magalo sa may nakapili sa paraíso. Ating kinukumpisa ang mga mali ko sa makasalanan, linisin mo. Di masabi ng aking ang lahat ng daig ng aking puso. Mga libing at mga kahiligan ay di ko masabi sa'yo. Ngunit alam kong alam mo na kahit hindi ko sabihin mo, ikaw ang nakakakita sa puso ko. Nakatawarin ang amang lingkod mo. Ikaw ang ligaya, pagkalungkutay, umasan mo. Kung may tulungan, gaya ng lakas sa mga nakakantong. Panginoon, ikaw ang nasa ng puso, sa aming ko'y makasama ko. Di masabi ng langit ang lahat ng daig ng aking puso. Mga tinig at mga pahilingan ay di ko masabi sa'yo. Ngunit alam kong alam mo na kahit hindi ko
Sabihin ko, ikaw ang nakakakita sa puso ko. Mapatawarin ang abang lingkod ko. Di masabi ng aking ang lahat ng galing ng aking puso. Mga ibig at mga kahilingan ay di ko masabi sa'yo. Ngunit alam kong alam mo na kahit hindi ko sabihin ko, ikaw ang nakakakita sa puso ko. Mapatawarin ang abang lingkod mo. Pagbasa ng una ng kasulatan mula sa Bagong Tipan sa Aklat ng Roma, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi. Ako'y nagsasabi ng totoo sapagkat ako'y tagasunod ni Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking buhi ay pagtubay ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil sa mga kalangit kong bugyo, mas mamatalisin pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo kung ito'y ikabubuti nila. Sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Pinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian, sa kanilang nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan at ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin mula ang patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Tayo po ay magsitayo para po sa pagbasa po ng Ebanghelyo na matatagpuan po sa sulat po ni Mateo, Kabanata 4, mga talata 13 hanggang 21. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan ni Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila, iyan pinagaling niya ang mga sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at ilang lugar na ito
Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na layon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi nila. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tuminagasi niya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ikamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nakipunin ng mga alagad ang kanilang pagkain. Nakapuno pa sila ng 12 kain ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata.
Amen. Unang sermon niya, sabi niya, Pastor, kabang-kaba ako, nalalamig na yung kamay ko. Totoo po, hindi naman talaga madaling tumayo rito, nakakakaba. Lalo na kapag tinitin ako kayo, ayaw nyo man lang umiti sa akin. Yan, nangitian nyo na, parang nabawasan na yung kapapap. Let us pray. Father God, we come to your presence. Bless us, Lord, over our kawan. Salita ka po sa akin. Pangunahan mo po kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Ang ating pag-uusapan ay yung papakain sa 5,000. And that's miracle. Ito ay himala. Ang sabi dito, isa sa himala na ginawa ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ano yung sabi ni Nora Honor? Walang himala. Yan, di ba? Sabi ni Nora Honor. Merong isang miyembro. Ito miyembro na to, for so many months, hindi nagsisimpa. Hindi siya nagsisimpa. Hindi alam yung reason. Biglang dumating sa simbahan. Nung dumating sa simbahan, eh meron namang bumati ng miyembro. Sabi ng miyembro na bumati, himala, nagsimpa ka. Yung miyembro na to, parang nainis kasi himala daw, kaya ako nagsimpa. Pero ang totoo nun, hindi naman na madali yung mga bagay kapag ito ay may kaugnayan sa Diyos. Di ba? Subukan ninyo, pagka ang service ay 8:30, hindi nagsisimula ng 8:30. Pero pagka nagsimula ng 8:30, dumating ka ng 8, di ba na, dumating ka ng maaga. Di ba? Kasi kailangan na maramdaman natin na kumikilos ang Diyos. Maramdaman natin na may ginagawa ang Diyos. Kasi kapag sa buhay natin, kung aasahan natin yung sarili natin, eh, hindi ito yung gusto natin. Meron akong miyembro sa isang church. Itong church na to ay merong isang member na pag dumarating, parang konti na lang yung isa-sermon ko. Hindi namin ako, naglalakad, umupo. Eh, malapit na ako magtapos. Eh, naalala ko itong miyembro ito, kapag bumibili ng ubas, binibigyan ako. Dinagdagan ko pa yung sermon ko. Hinabaan ko pa tuloy. Wala bang na late na kailangan yung habaan pa ng sermon, di ba? Hinabaan ko pa tuloy. Kasi, hindi madali. Mahirap. Kapag ka tungkol sa Diyos, o pwede nga himala. Nagsisimpa ka. Himala ang anggo mo. Himala. Kaya kapag ka sa Diyos, nung himala, pwedeng mangyari araw-araw kapag ka ang ating buhay ay ibinalaga natin sa Diyos. Alam niyo yung pangyayari dito sa teksto, ang sabi dito, sumunod sila kay Jesus. Nung makita ni Jesus yung mga tamang sumusunod, ang iba doon may mga sakit. Ang sabi doon, nahabot si Jesus, pinagaling yung kanilang karamdaman. Kaya yung ahabagan ng Diyos, napakahalaga noon, hindi tayo karapat-dapat. Wala tayo karapatan, pero yung ahabagan ng Diyos, yung panahon na tayo ay narito sa harapan ng Diyos. Noong anak namin noong Sunday, yung lampada, ang itinuturo doon yung pagiging maayos ka sa harapan ng Panginoon, yung magawa mo, yung nais ng Panginoon, yung mga bagay na kailangan sa Panginoon. Eh, ang tanong mo muna, kumuha siya ng papel. Ang nakalagay sa papel, isulat natin yung lihim na hindi natin nagagawa sa Diyos. O kaya yung lihim natin kasalanan. Eh, siyempre, hindi mo naman po pwede isusulat o ano yung baka mabasa. Eh,
Kahit hindi mo isulat yan, meron tayong kasalanan sa Diyos. Hindi natin nagagawa na maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya, kailangan natin ang habawan ng Diyos. Sometimes, gusto natin palagi kumilos ang Diyos, maranasan ng Diyos. Pero, most of the time, hindi natin nakikita yung kailangan natin doon sa Diyos. Sabi dito, sumunod sila. Kahit kung may mga karamdaman, sumunod. At dito, nakita ng Panginoon na habang ang Panginoon at sila ay pinagaling. Pangalawa, sa ating pagbubulay-bulay, pinag-uwi na ng Panginoon yung mga tao. Sabi ng alagad, pauwi na po ninyo sila, dali na. Pero ano sabi ng Panginoon, kayo ang magpapakain sa kanila. At ito yung isang bagay na makita natin, tayo, kung titignan natin ang kalagayan natin, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, meron na parang value yung buhay natin sa Panginoon. May halaga na pala. Diba? Ikaw pala ay isa sa mga nais ng Panginoon na maging instrumento. Yung pag-aaral namin na rin, may value ka na. Ngayon, sa aming meeting, ang sabi sa aming meeting, parang nawawala na raw ng value yung mga estudyante. Kasi iba na yung mga nababalita, lalo na yung mga teacher o yung professor na namatay kasi binugbog. Diba, mga teacher, huwag na kayong mananaway. Binugbog ng ospital at kaya yung mga bata ngayon, di ba na? Nung ako'y nasa BCCS, isa sa inasay sa akin ay magturo sa mga high school. Yung subject na binigay sa akin ay Christian living. Lalo, ang hirap ka na maging teacher. Hindi ka pwede magalit, pastor ka. Hindi mo naman po pwede hindi pagalitan kasi sa harap mo nag-aaway-away. Bira. Kaya kasi, makita natin yung kahalagahan na ang Diyos ay sinusundan natin tayo ay nagkakaroon ng halaga. Kaya yung halaga ng mga sumusunod, sila ay pinagpala ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi dito, may nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. At ang sabi, napakain ang 5,000, hindi pa kasama ang babae at mga bata. Ano yung isa sa pwede natin makita dito? Ito ay yung pwede natin tawagin, ito ay miracles of sharing. Diba? Miracles of sharing. Alam niyo, nung i-report itong church sa konferensya, ang sabi, ang nagasna dito ay 4 na milyon. Kahit ano gawin nung isip, hindi magaling yan. May mga tao na kayang ipagkaloob yung kanilang bahagi sa Panginoon. Diba? Yung Acts, ang sabi dito, gumawa ang Diyos ng maraming himala. At anong sabi doon? Nag-share sila ng mga ari-arian, walang nagutom kahit sino. Noong panahon ng pandemic, kumilis yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? Maglalagay ka na ng mga upuan, may mga pagkain ng dumarating. Diba noon, bawal lumabas. Yung anak ko, pumunta ng palengke, pagpasok ng gate, binuhusan namin ng tubig. Ganun ang araw bawal lumabas. Pero, nabuhay. Hindi naman nagutom. Kasi, mayroong ginagamit ang Diyos. Ito yung mga instrumento upang tayo ay hindi magutom. Kaya yung miracles of sharing, natutuwa tayo kapag
gumaganda yung ating simbahan. Diba? Ganda, lalo gumaganda. Ano pa ka natin ang Panginoon yan? Baka pag gumanda na ito ng pastor, sa isang taon, hindi na ako kunin yung pastor. Pastor, malipat ka na. Alam nyo, kahapon sabi sa akin ni D.S. Lowell pagkaanya kayo mag-aircraft, mag-donate ako ng 5,000. Aba, parang nagsisimula na siya. Kung Ministry of Sharing, yung Miracles of Sharing, walang problema yun. No, okay nakadestino sa kawan, may nagbigay ng rep. Kaya lang yung rep, hindi nagkikero. Para masarap, meron ka buka. Ang sabi ko, kung ang bawat isa sa atin may rep, bakit ang tahanan ng Panginoon walang rep? Sabi sa akin ng isang member, Pastor, leave it to me. Kumausap siya ng mga member. Pagkaroon ng sermon, ng hapon na yan, pumunta kami sa water. Tumingin na kami ng rep. Mga kapatid, ulit po tayo rep. Wala tayo rep. Aba, hindi imposible yan. Kasi kapag sinabi natin, Lord, I am willing. Ang Lord naman, sige, i-bless kita. Kasi yun naman yung gusto ng Panginoon eh. Pagpalain ka, para naman, ikaw ay makagawa ng mga bagay na walang ang Diyos. Walang ang Diyos. Ang isa sa nakikita ko sa ating kapilya, maganda mayroon na rin yung taas. Pagka sinasabi ko kay Jonas, ngiti sa akin si Jonas. Kasi, pili na ako ganun, nag-iisip na ako kung ano pa yung magandang bilhin. Dito ang mga bata, dito ang buwan. Wow! Diba? Mga bagay na kumisan. Para pang yung hirap. Para pang hindi natin may palawanan. Pero dahil ikinis ang Diyos, may mga taong gagamitin ng Diyos. Alam niyo, kapag ang Diyos, gusto tayong gamitin, hindi nagiging mabigat eh. Para pang may sayo ka eh. Nagbibigay ka na, masaya ka pa. Di ba meron ka nung? Nung yung anak ko, si Atty. Nagtuturo ng BBCS. Pag nagtuturo ng BBCS, kasabi din sa akin, ay alam mo, pag may BBCS, pinipili ko yung nagpapakain ng masasarap. Kaya nga pagka BBCS, kung saan yung may mga nagpapakain ng masasarap, doon siya umatin at nagtuturo. Nung siya graduate, sabi ko, magpakain ka ng masarap, sige tayo, magbibigay ako. Kaya yung buhay natin, huwag natin sabihin, wala, pag sabi natin, hindi ko kaya. Kung mayroong gagawin ng Diyos, kung mayroong himala na nais ng Diyos, hindi imposible na gamitin ka ng Diyos. Pangatlo, siguro, ito na yung mali. Dahil yung tinatawag nating divine intervention. Yung divine intervention, ito yung mga bagay na ang sabi mga bagay na sa buhay natin, ang Diyos ay gumagawa sa mga bagay na minsan hindi natin napapansin, hindi natin nakikita. Paano po yun? Sa pagtulog natin, sabi sa akin ng isa, alam mo, basta kung natutulog ka, parang patay ka, kasi hindi mo na alam eh, pero nagigising ka. Diba? Mayroong kapangyarihan, ang kumikilos ay ang Diyos. At dahil ang kapangyarihan kumikilos ang Diyos, at dahil kumikilos ang Diyos, hindi natin kaya. Pero ang nangyayaring kapangyarihan, divine intervention, at ang Diyos ang patuloy na gumagawa
sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung tinatawag natin na gusto natin yung malaya yung bulan makakita, okay din yun. Bilahe makalakad, okay din yun. Pero yung buhay natin na iningatan ng Diyos, tinan nyo si Mama Lily, 85. Himala ng Diyos yan. For 85 years, paano mo iingatan ang buhay mo kung hindi mo kikilalanin ang Diyos sa buhay mo? Ako po, 72 na this coming October. Biruin mo, hanggang yun, nakakapag-sermon pa ako. Yung pa ako, palakit-lakit na, ito pa rin ako. Kumikilos pa rin ng Diyos. Sapagkat, kung titingnan natin sa ating buhay, sa pang-araw-araw, yung ikaw lang ay pumunta ng simbahan, umakit ka rito, hindi madali yan kung hindi katutulungan ng Diyos. Kaya may mga miyembro, pagka pinuntahan mo, pastor, sige. Ang daming reason. Kasi hindi inaalam na makapunta sa simbahan. Subukin mo magsisimba o gagawa ng Diyos ng paraan. Diba? Kasi ito yung kapangayagan ng miracles yung mga bagay na hindi mo kaya gawin. Ang Diyos ang gagawa. At kapag ang Diyos ang gumagawa, sasabihin mo na lang, salamat, iningatan lang ng Diyos. Araw-araw ka magdadrive, araw-araw ka magmumotor. Sa loob ng isang linggo, nakita mo, iningatan ka ng Diyos. Pero there are times sasabihin ko, muntik na ako mabangga, muntik na ako masagasaan, muntik na, ang dami muntik na. But the end of the time, sabihin mo, Lord, thank you. Hindi mo ako pinabayaan. At kapag hindi ka pinabayaan ng Diyos, may kapangyarihan. At kapag may kapangyarihan, gumagawa ang Diyos doon sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Mayroong mga himala na nangyayari. At ang himala nito ay nagagalap sa atin sa araw-araw. Yung magising ka, yung mabusog ka, yung makakain ka, makainin ka. Bakit, Pastor? Bakit pag-ihi? Meron nga umiihi. Meron pang ditong nakalagay na yung tawag doon? Catheter. Meron akong makain. Para na makain, may nakatusap dito sa bituka. Yung makakain, yung makainom, yung makatulog, everything. May ginagawa ng Diyos, hindi natin kaya gawin. At the end of the time, sasabihin natin, thank you, Lord, na nandiyan ka palagi sa buhay ko. Thank you, Lord, hindi mo ako pinababayaan. At kapag ito na yung kaisipan natin, ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan, gumagawa, nararanasan natin. At kapag ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan, gumagawa sa buhay ng mga sa atin, every day is miracle. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Amen.